Opisyal na tinanggap ni Lin Yi, gamit ang kanyang online name na Feng Haiju, ang misyon. Sinasabi kay Zhao na ang kanyang team ay may 3 tao. Ang eksena ay lumipat sa waiting area ng isang ospital, kung saan naglalakad si Zhao kasama ang 2 babaeng katulong. Nag-aalala ang isa sa kanila tungkol sa kaliitan ng team na kakapirma lang. Gayunpaman, kalmado at tiwala si Zhao. Sabi niya, kung siya ay isang pioneer na tunay na mapagkakatiwalaan ng bansang Xi'an, darating siya. Nagtanong pa ang katulong, nag-aalala kung ano ang mangyayari sa ibang mga pioneer kung hindi siya sumipot. Sumagot lang si Zhao na kung hindi siya dumating, ibig sabihin ay hindi sila itinadhana. Habang naglalakad sila, lumitaw ang isang ngisi sa mga labi ni Zhao. Tinanong niya ang kanyang mga katulong kung talagang naniniwala sila na ang layunin ng isang misyon na kunin ang bulaklak ng Xi'an ay para ipadala ang mga malalakas na pioneer sa kanilang kamatayan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na layunin ng napakadelikadong gawaing ito ay ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang inaakala. Ipinakita sa isang bisyon kung ano ang bulaklak. Ito ay sumisibol mula sa isang madilim at masamang pool, na pinakakain ng mga katawan at kaluluwa ng mga bumagsak na pioneer. Sabi ni Zhao, ang pagkuha ng bulaklak na ito ay isang kinakailangang hakbang para palakasin ang bansa, dahil ito lang ang paraan para mas marami pang pioneer ang mailigtas sa mahabang panahon. Ang dahilan ng misyon na ito, paliwanag niya, ay para protektahan ang parehong kinabukasan ng pangunahing lakas ng bansang Xi'an, na kinakatawan ng bagong henerasyon ng mga pioneer tulad ni Feng Yi at ng kanyang team, na ipinakitang naglalakbay papunta sa misyon sa isang subway, at para buhayin ang pinakamataas na uri ng puwersang panlaban na namatay na sa labanan. Dumating sila sa silid ng kanyang guro sa ospital, ang comatose na matandang lalaki. Hawak ang kanyang kamay, inulit niya ang kanilang layunin. Kailangan nilang kumuha ng mas maraming bulaklak ng Xi'an sa anumang paraan. Ibinunyag niya ang pagkakakilanlan nito at ang malaking kahalagahan ng kanilang misyon. Ang kanyang guro ang nag-iisang pioneer sa buong bansang Xi'an na umabot sa maalamat na Jinggang Realm, at ang bulaklak ng Xi'an lang ang makakagising sa kanya mula sa kanyang pagkakoma. Ipinaliwanag ni Zhao ang malaking estratehikong halaga ng isang taong tulad nito. Pagkatapos ng ganap na espiritual na pagkabuhay, ang isang Jinggang Realm powerhouse ay parang isang modernong nuclear weapon, na ginagawa siyang pinakamalaking asset ng bansa sa pakikipag-usap sa ibang mga bansa. Sa kanyang pananaw, ang pagsasakripisyo ng ilang pioneer o kahit na buong squad ay isang karapat-dapat na presyo na babayaran para sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, nag-alala ang kanyang katulong para sa sariling kapakanan ni Zhao. Sinasabi sa kanya na kahit gaano pa kahalaga ang misyon, mahalaga rin ang kanyang kalusugan. Nagdulot ng madilim na reaksyon ang komento. Dumilim ang mukha ni Zhao habang inuulit niya ang mga salitang, mahalaga ang kalusugan ko. Bigla siyang sumabog sa galit at kalungkutan, sumisigaw na ang kanyang buhay ay talagang mahalaga, ngunit dahil lang ito ay isang regalo, na binayaran ng buhay ng kanyang mga bumagsak na kasamahan na namatay para iligtas siya. Hinawakan niya ang kanyang ulo, tinamaan ng biglaang matinding sakit, isang pisikal na senyales ng kanyang trauma. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma siya at humingi ng paumanhin para sa kanyang pagsabog. Tinanong ng isa sa kanyang mga katulong kung sumasakit na naman ang kanyang ulo. Binaliwala ni Zhao ang kanilang pag-aalala, sinasabing hindi pa oras para sa kanyang gamot. Sumagi sa kanyang isipan ang isang bisyon ng kanyang dating masayang team, at umiwas siya ng tingin na may malungkot at pagod na ekspresyon, bumubulong na ang lahat ay nakaraan na. Ang kwento ay bumalik sa isang traumatikong alaala mula sa nakaraan ni Zhao. Sa isang madilim at walang laman na tanawin, isang boses ang sumisigaw sa squad na may hawak na espada na umalis kaagad. Isang mas batang Zhao ang nakaluhod sa gitna ng mga katawan ng kanyang mga bumagsak na kasamahan habang sinasabi ng kanyang naghihingalong kapitan na ang misyon na kunin ang bulaklak ng Shizai ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Habang nanginginig siya sa kawalan ng pag-asa, iniisip ang kanyang guro at ang kanyang bansa. Napagtanto niya na ang matinding dark zone ay isang tunay na walang awa na lugar. Sumigaw siya bilang protesta,
tumatangging iwanan ang kanyang kapitan. Sa kanyang huling sandali, ipinatong ng kapitan ang kanyang kamay sa kanya, inililipat ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na umaasa siya na ang kanilang mga kapangyarihan ay magagamit niya at nakikiusap sa kanya na makabalik ng buhay. Bumalik sa kasalukuyan, nakatayo si Jowlan sa ospital, iniisip ang trahedyang araw na iyon. Ibinunyag niya ang mapait na kabalintunaan ng sakripisyo ng kanyang team. Ibinigay nila sa kanya ang kanilang kapangyarihan, ngunit hindi nila alam na ang isang bulaklak ng shizai ay walang silbi kung ito ay nahawakan ng dugo o hindi napitis ng perpekto, ibig sabihin ay nabigo ang kanilang misyon kahit na iniligtas nila ang kanyang buhay. Kalaunan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating ang bagong team ni Fang Yi sa walang laman na labas ng matinding dark zone. Nagreklamo ang pulang buhok na leader tungkol sa mahabang paglalakad. Tinanong niya kung bakit hindi na lang sila lumipad, dahil sa kanilang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Yi na kahit para sa mga pioneer, hindi posible ang lumipad ng matagal hanggat hindi napakalaki ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Nanatiling tahimik si Fang Yi, nakatuon ang kanyang nagliliwanag na pulang mga mata sa kanilang patutunguhan. Sa wakas ay dumating sila sa isang malaki at mabigat na bantay na checkpoint na nagmamarka sa pasukan sa zone. Sa kabila ng mga hanay ng tank traps at fencing, nakita nila ang isang kumikinang na asol na energy barrier. Kinumpirma ni Fang Yi na ito na nga ang matinding dark zone. Kahit sa malayo at sa pamamagitan ng maraming hadlang, nararamdaman niya ang hindi nais na aura ng dark attribute na lumalabas. Kitang-kita na nababagabag sina Yi at ang kanyang leader sa mabigat na enerhiya. Sinasabi ng leader na ito ay 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa halimaw na kanilang nakalaban noon. Sinabi lang ni Fang Yi sa kanila na manatiling kalmado. Pagkatapos ay itinuro niya na hindi lang sila ang sumagot sa tawag. Isang malaki at magkakaibang grupo ng iba pang mga pioneer ang nagtipon na sa checkpoint, naghihintay na magsimula ang misyon. Hula ni Yi na hindi lang para sa malaking gantimpala ang mga pioneer. Ipinaliwanag niya na ang dark attribute ay kilala na napakahirap harapin, walang awa, at natural na pag-alit sa mga tao. Gayunpaman, sa dumaraming bilang ng mga marahas na dark attribute na halimaw na lumilitaw sa mga lungsod, napagtanto ng mga pioneer na hindi na nila kayang baliwalain ang pinagmulan ng problema. Marami ang pumunta rito para harapin ang banta ng direkta at humanap ng paraan para lumaban. Sumang-ayon ang pulang buhok na leader sa kanyang loika, at tumingin si Fang Yi na may bahagyang ngiti, humanga sa matalas na isip ng kanyang pinsan. Ipinakita sa eksena ang iba't ibang ligaw na pioneer, bawat isa ay may natatanging gamit at estilo, lahat ay naghihintay na bumukas ang mga gate. Habang naghihintay sila, ipinaliwanag ni Fang Yi ang kanyang dahilan sa pagkuha ng gayong mapanganib na misyon. Sabi niya, 2 beses na niyang hinarap ang mga dark attribute na halimaw. Ang una ay ang mutated na kuneho, na mas katulad ng isang uri ng gross, parang daga na hayop. Ang pangalawa ay ang ahas at ang kanyang parang daga na partner, si Candle Knight, isang matalinong pares na nagtutulungan para akitin at bitagin ang mga pioneer, isang misyon na halos pumatay sa isang buong squad mula sa Spiritual Energy Association. Ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang detalye, gaya ng tamang itinuro ng kanyang pinsan na si Yi, ay ang mga nilalang na ito ay tila matalino at sadyang nilalampasan ang mga depensa ng militar sa mga hangganan ng lungsod. Hinala niya na gumagamit sila ng hindi kilalang pamamaraan para makapasok sa mga urban area, at ang mga insidenteng ito ay nangyari ng napakadalas kaya hindi na nila maaaring baliwalain. Naging napakasama na ang sitwasyon na kung hindi nila haharapin ang pinagmulan, ang mga lungsod ay tuluyang sasakupan. Sa makatuwid, pagtatapos niya, wala silang ibang pagpipilian kundi ang pumunta sa matinding dark zone. Sa checkpoint, pinapanood ng isang opisyal ng militar habang binibigyan ni Su Qingying ng briefing ang isang grupo ng mga pioneer bago ang energy barrier. Nakatayo siya na may mapanglo at seryosong ekspresyon, handa para sa mapanganib na misyon na nasa unahan. Nabali ang kanyang atensyon nang makita niya ang isang pamilyar na grupo na papalapit.
Lubos siyang nagulat nang makita si Fang Yi na naglalakad kasama sina Lin Yi at ang pulang buhok na leader. Pantay na nagulat ang kanyang berdeng buhok na subordinate, si Zhang Xiaoya, at tinawag siya, ngunit si Su Qingying ay nagyelo, tinatakpan ang kanyang bibig sa gulat. Tahimik siyang nanalangin na hindi siya mapansin ng dakilang master sa karamihan, ngunit nawasak ang kanyang pag-asa nang tumingin si Fang Yi ng direkta sa kanya, na may nagtatanong na tingin sa kanyang mukha habang tinatawag ang kanyang pangalan, kinikilala siya bilang Kapitan Su. Nagbitiw, lumapit si Su Qingying kasama ang kanyang mga nakabalabal na miyembro ng squad. Dahil natanggap na ang impormasyon ng militar tungkol sa team ni Fang Yi, ang pulang buhok na leader, na laging pilyo, ay sinukat ang magandang babaeng may pilak na buhok, at tinanong si Fang Yi kung ito ang hipag ni Yi, isang mapanuksong termino para sa isang potensyal na kasintahan. Ang mungkahi ay nagdulot ng gulat kina Yi at Su Qingying. Namula si Su Qingying at ikinaway ang kanyang mga braso, na sinasabi kung gaano kalaking hindi pagkakaunawaan ito. Kalmadong nilinaw ni Fang Yi na hindi, ipinapaliwanag na siya si Kapitan sumula sa Spiritual Energy Association na tumutulong sa kanya sa iba't ibang gawain. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay tila mas nagpagulo kay Su Qingying, dahil nakita niyang mas nakakainis ang paglalarawan kaysa sa romantikong ideya. Naantala ang kanilang pag-uusap ng isang malakas at arroganting boses. Isang kahangahangang matandang lalaki na nakasuot ng mabigat na pulang baluti kasama ang dalawa pang nakabaluti na pioneer ang humakbang pasulong at tinawag silang isang grupo ng mga walang hiyang bata. Malakas siyang nagreklamo na ang bagong henerasyon ng mga pioneer ay mas bata at mas walang galang, hindi man lang binabati ang kanilang mga nakatatanda. Pinagalitan niya sila sa pakikipag-usap ng casual sa gayong mapanganib na lugar. Tinapos niya sa isang sarkastikong komento, sinasabing umaasa siya na lahat sila ay makakaasa sa isa't isa sa loob ng matinding dark zone. Nagalit ang pulang buhok na leader, ngunit pinigilan siya ni Yi, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon. Kalmadong humakbang si Fang Yi sa pagitan nila, naghuhudyat sa kanyang teammate na kumalma. Hindi natakot, itinuro ng pulang buhok na leader ang arroganting lalaki, sinasabi sa kanya na huwag makialam at binabalaan siya na walang nakakaalam kung sino ang matatakot hanggang mamatay sa loob. Ang ekspresyon ng lalaki ay naging isang galit na titig. Sa sandaling iyon, pinutol ng tunog ng isang papalapit na sasakyan ang tensyon. Ngumisi ang lalaki, nakikita na dumating na ang kanilang sasakyan. Isang malaking armored transport na may mga ilaw ng pulis ang huminto, at bumukas ang mga pintuan sa likod nito. Ang misteryosong si Zhao Lan ay lumabas, at ang kanyang presensya ay agad na nakakuha ng atensyon ng bawat pioneer doon. Napasinghap ang karamihan, nakikilala ang kilalang Sister Zhao Lan. Naglakad siya pasulong na may awtoridad, kasama ang kanyang mga gwardya sa magkabilang panig habang bumubulong ang mga pioneer sa pagkamangha, nagtataka kung sino siya para magkaroon ng gayong engranding pagpasok. Pinanood siya ni Fang Yi na papalapit at inisip ang kanyang layunin. Siya ang magbubukas ng gate para sa kanila. Nakatayo si Zhao Lan sa harap ng malaki at pumutok na asol na energy barrier. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinitipon ang isang ipu-ipu ng purong enerhiya hanggang sa mabuo ang isang kumikinang na asol na simbolo sa kanyang palad. Sa isang malakas na pagtulak, itinulak niya ang simbolo pasulong, at ang malaking energy barrier ay napunit, na nagbubunyag ng isang madilim na landas patungo sa Forbidden Zone. Sa pagbukas ng gate, opisyal nang nagsimula ang S-Class na misyon. Matapos mapunit ang malaking hadlang ng enerhiya, nakatayo si Zhao Lan sa harap ng madilim na portal. Habang humahampas sa paligid niya ang pulang itim na enerhiya, ipinahayag niya na maaari nang pumasok ang mga pioneer, ngunit nagbigay ng huling babala, ang mga bulaklak ng Shizai na kanilang pupuntahan upang kunin ay dapat na perpektong buo at hindi dapat madikit sa dugo ng tao. Sinabi niya na kung hindi sila susunod sa mga panuntunang ito, walang gantimpala. Pagkatapos nito, inutusan niya silang magsimula. Ang malaking grupo ng mga pioneer ay nagsimulang pumasok sa nakakatakot na portal. Habang naglalakad sila, nagreklamo ang isang miyembro ng grupong Arrogant Pioneers sa kanilang leader, sinasabing ipinapadala sila ni Zhao Lan sa kamatayan nang hindi man lang siya sama-sama.
Pinatahimik siya ng kanyang kasamahan, nagpapaalala na kung mamatay sila, malaki ang babayaran ng gobyerno sa kanilang pamilya. Samantala, pinagmamasdan ng grupo ni Fang Yi ang pagpasok ng iba, at sinuri ni Su Qingying ang lakas ng bawat grupo. Natukoy niya na ang arrogant pioneer ay isang cultivator sa one-star spirit creation realm, katulad ng antas ni Fang Yi. Napansin din niya na may ilang makapangyarihang individual na nagtatago ng kanilang aura, kaya mahirap silang husgahan. Ang iba naman ay solidong pioneer sa 1-star o 3-star Ghost Axe realm. Ipinahiwatig niya na halos magkakapantay ang lakas ng mga grupo. Nagulat si Fang Yi na nasa spirit creation realm din ang arrogant man, dahil hindi niya naramdaman ang mataas na antas ng spiritual energy mula rito. Naisip niya na siguradong napakahirap ng misyon kaya nakatawag ito ng pansin ng napakaraming elite team. Sa labas, iniabot ng isa sa mga katulong ni Jiaolan ang huling report mula sa tablet. Kinumpirma niya na may kabuuang 37 1-star Ghost Axe Pioneer, 7 3-star Ghost Axe Pioneer, at 3 1-star Spirit Creation Pioneer ang pumasok. Ang misyon ay may mga halimaw na nagbabanta mula B-level hanggang S-level. Kalmadong sinabi ni Jiaolan sa kanyang katulong na ihanda ang monitoring equipment, at tiniyak na handa siya. Sa loob ng portal, napunta ang mga pioneer sa isang desyerto, madilim, at maulap na lugar na puno ng mga patay na puno. Pagpasok ng grupo ni Fang Yi sa madilim na lugar, agad silang napalibutan ng mga aninong itim na gal-ame ng enerhiya. Nagbabala si Fang Yi na magdikit-dikit, dahil ang matinding dark attribute sa lugar ay haarang sa kanilang paningin, at madali silang magkahiwa-hiwalay at mawala. Kasunod ng babala niya, biglang napaluhod ang red-haired leader, nakaramdam ng pagkahilo. Nagpaumanhin siya, sinasabing hindi niya mapigil ang samuka. Kalmadong lumapit si Su Qingying sa kanya at sinabing normal lang yun. Ipinaliwanag niya na ang masamang amoy ay halo ng nabubulok na katawan at brain fluid, isang amoy na hindi kayang tiisin ng karamihan. Itinuro niya ang isa pang grupo ng mga pioneer sa malayo na nakahandusay rin, sumusuka dahil sa masamang hangin, na nagpapakita na kahit ang mga may parehong lakas ay apektado. Patuloy na ipinaliwanag ni Su Qingying na ang dark attribute ay natural na panlaban sa mga pioneer, na gumaganap bilang isang uri ng polusyon na nagpapahina sa kanila. Nagbabala rin siya na ang mga halimaw sa lugar na ito ay sobrang aktibo. Nakikinig ng mabuti si Fang Yi habang ipinapaliwanag niya ang mga kilalang banta. Ipinaliwanag niya ang opisyal na klasifikasyon ng mga halimaw. Ang mga B-level na halimaw ay banta sa mga pioneer na may parehong antas. Ang mga A-level na halimaw ay sapat na makapangyarihan upang makaakit ng mga Spirit Creation Realm Cultivator, tulad ng mismong Extreme Dark Zone, at ang mga S-level na halimaw ay mga Disaster Class Threat, sapat na makapangyarihan upang haminin kahit ang mga nasa Legendary Jinggong Realm. Gayunpaman, idinagdag niya ang huling babala. Ang Dark Attribute sa lugar na ito ay nagpapalakas sa mga nilalang. Ang isang halimaw na karaniwang B-level threat ay magiging A-level threat sa loob ng lugar na ito. Nagulat ang red-haired leader sa bagong impormasyong ito. Nag-aalalang nagtanong si Lin Yi kay Su Qingying kung siya at ang kanyang team ay hindi apektado ng polusyon. Tumawa si Su Qingying, ipinaliwanag na hindi siya apektado dahil sanay na sila ng kanyang team na harapin ang mga katulad na halimaw at hindi sila nababahala sa amoy. Ibinunyag din niya na kamakailan lang ay umabot siya sa 3-star Ghost Axe Realm at nagsusumikap na palitan ang kanyang water attribute sa ice attribute. Nagsalita si Lin Yi, tinawag si Su Qingying. Sinabi niya na dahil pareho sila ng antas, nagtataka siya kung nararamdaman din niya na ang kanyang spiritual energy ay pinipigilan ng husto, higit pa kaysa noong mga nakaraang misyon niya. Kinumpirma ni Su Qingying ang kanyang hinala, at nagdagdag ng babala na maraming high-level master, kabilang ang mga 1-star Spirit Creation Military Elite, ang namatay sa lugar na ito, kaya kailangan nilang maging maingat. Habang papalalim sila sa desyertong lugar, nanguna si Su Qingying. Nakita niya na hindi na nila makita ang grupo sa unahan nila at hinimok ang kanyang team na bilisan ng kaunti. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mahalagang tagubilin. Dapat silang magsalita ng kaunti upang makatipid ng kanilang pisikal na lakas at pag-isiping mabuti ang kanilang spiritual energy upang maiwasan ang dark mist na samantalahin ang anumang kahinaan. Habang naglalakad siya, inisip ni Fang Yi ang kanyang sariling kalagayan. Nagulat siya na hindi niya nararamdaman ang parehong matinding discomfort na nararamdaman ng iba.
Napagpasyahan niya na malamang dahil natural na tinutulak ng kanyang enhanced yang at thunder attribute ang dark attribute, o marahil ay mas lumakas lang ang kanyang spiritual power pagkatapos ng kanyang pag-abot sa spirit creation realm, sa ibang lugar sa zone, ang arrogant pioneer at ang kanyang team ay nasa isang matinding labanan, sa isang malakas na slash ng kanyang kumikinang na berdeng espada, madaling pinutol ng leader ang ulo ng isang napakalaking hayop. Tumawa siya ng may pagmamayabang, kinukutya ang mga panganib ng zone, tuwang-tuwa ang kanyang mga kasamahan habang idineklara niya na sila ang makakakuha ng Zai Flower, na nangangakong ipapakita sa nakababatang henerasyon kung ano ang tunay na lakas. Bumalik sa grupo ni Fang Yi, nahihirapan pa rin si Lin Yi sa pagduduwal, gumagawa ng maliliit na gagang sound. Napansin ni Fang Yi ang kanyang pagkabalisa at naisip niya sa kanyang sarili na sa kabila ng kanyang kapangyarihan, isa pa rin siyang bata. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang likod, nagpadala ng nakakaaliw na wave ng spiritual energy sa kanya, agad ang epekto. Naramdaman ni Lin Yi na nawala ang pagduduwal at ang chilling cold, napalitan ng nakakaaliw na init tulad ng winter sun, namangha siya sa hindi kapani-pani walang kapangyarihan ng spirit creation realm, nagkomento siya sa nakakaaliw na init ng pinaniniwalaan niyang isang rare, high-grade fire attribute. Inisip niya kung paano dahan-daang sinisipsip ng kanyang sariling wood attribute ang enerhiya at kung paano binanggit ni Su Qingying na ang kanyang sariling water attribute ay nagiging rare ice attribute. Itinuwid siya ni Fang Yi, nilinaw na hindi ito fire attribute, ngunit ang yang attribute, nagpaumanhin siya sa hindi niya ito naipaliwanag sa kanya dati at casual na ibinunyag na siya ang responsable sa parehong insidente sa North Gate at sa sunog sa playground sa Qingcheng University. Nagulat ang red-haired leader sa pagtatapat na ito, nagtanong siya nang hindi makapaniwala kung inaamin niya na mayroon siyang tatlong magkakaibang high-grade attribute. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ang dalawang insidente na may kaugnayan sa sunog ay hindi pareho, na binanggit na mayroong maliliit ngunit mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng Yang at Sky Fire attribute. Sa loob-loob niya, inisip ni Fang Yi ang kanyang ikaapat na kapangyarihan, ang Desolation attribute. Nagpasya siyang panatilihin itong lihim, naniniwalang palaging matalino na magkaroon ng nakatagong kalamangan. Sa labas, nagbigay siya ng malabong kumpirmasyon sa mga nagtatakang tanong ng kanyang team. Ang red-haired leader, nanginginig sa matinding lamig, kinakabahang lumapit kay Fang Yi. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya umaabot sa 3-star Ghost X realm at hindi niya masyadong nararamdaman ang mga attribute, ngunit alam niyang makakatulong sa kanya ang kanyang Yang attribute. Nangangakong magpapakabait, nahihiya siyang nagtanong kung maaari rin niya siyang painitin. Pumayag si Fang Yi na painitin siya sa araw na yun at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat, nagpadala ng nakakaaliw na wave ng enerhiya sa kanya na nagpang-inig sa kanya sa gulat, habang nagbubuga siya ng nakikitang puff ng mainit na hangin, humihinga ng maluwag, si Zhang Xiaoya at ang iba pang miyembro ng squad ni Su Qingying ay nagtinginan ng may pagkalito, nakita kung gaano ito kabisa. Mabait na inalok ni Fang Yi ang parehong sa team ni Su Qingying. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, inamin ni Su Qingying na masarap sa pakiramdam ang init, at sabik na tinanggap ng kanyang dalawang masigasig na subordinate ang alok. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabilis na tapik, ibinahagi ni Fang Yi ang kanyang protection na yang energy sa tatlong babae, na lahat ay nagpahayag ng kanilang pagkagulat at pasasalamat sa nakakaaliw na init. Ang kanilang maikling sandali ng ginhawa ay nawasak ng tunog ng mabibigat at may kukong yapak na lumulutang sa patay na lupa sa malapit. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Fang Yi habang nakikita ng kanyang mga pandamaang banta, at nagbabala siya sa grupo na may papalapit na halimaw. Bigla, isang napakalaking, malilim na nilalang na parang lobo ang sumugod mula sa hamog. Agad na tumugon si Su Qingying, lumundag at lumikha ng mahabang blade ng asul na enerhiya upang pigilan ang pag-atake. Lumapag ang hayop na may kalabog sa likod mismo ng natakot na red-haired leader, na nagdulot kay Fang Yi na sumigaw ng babala sa kanya. Ang halimaw, na napapalibutan ng isang nakakatakot na purple at black aura, ay nagpakawala ng isang galit na dagendong at sumugod. Kinilala ito ni Su Qingying bilang isang mapanganib na A-level na halimaw. Ipinahayag na hahawakan niya ito, humakbang siya at nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng matalim na ice energy mula sa kanyang kamay, na tumama ng direkta sa nilalang. Sa kanilang pagtataka, naglaho ang halimaw sa kawalan sa pagtama,
nakatayo si Su Qingying na handa, isang ice crystal na nabubuo sa kanyang kamay, habang nagtataka si Lin Yi kung nawala na ba ito. Gayunpaman, nakita ni Fang Yi ang katotohanan sa likod ng pag-atake, ang kanyang matalas na mata ay tumago sa hamog, na nagpapakita na ang halimaw ay isang distraction, ang tunay na banta ay isang napakalaking pulutong ng mga figurang parang zombie na may kumikinang na pulang mata, tahimik na naglalakad patungo sa kanila. Sumigaw siya ng desperadong babala para bantayan ng lahat ang kanilang mga paa. Ngunit huli na, ang lupa sa ilalim nila ay sumabog sa isang masa ng mga aninong kamay at galamay, na nakulong ang buong grupo habang papalapit ang pulutong na zombie mula sa lahat ng panig, napapalibutan ng humahawak na pulutong na zombie. Kalmadong sinabi ni Fang Yi sa kanyang mga kasama na umatras habang binunot niya ang kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang napakatalino, nag-aapoy na ilaw, at nagpakawala siya ng isang napakalaking, paputok na wave ng purong apoy, agad na nasunog ang buong zombie sa inferno. Ang kanilang mga aninong anyo ay natunaw sa apoy habang sila ay sumisigaw sa sakit, nakatayo sa gitna ng namamatay na mga baga. Casual na pinaikot ni Fang Yi ang kanyang espada, na nagpapahayag na ligtas sila sa sandaling ito. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng ilusyon ng isang malaking pulutong, mayroon lamang dalawang halimaw na kumokontrol sa mga puppet. Nagulat si Su Qingying, na pagtanto na ang mga halimaw sa zone na ito ay umunlad na sa punto kung saan maaari nilang gayahin ang wika ng tao. Mapait na iminungkahi ni Fang Yi na malamang dahil nakakain na sila ng maraming tao at natuto mula sa kanilang mga biktima. Natigilan ang grupo sa kapangyarihang nakita nila. Sinabi ni Su Qingying na ang Extreme Dark Zone ay napakapanganib na ginawa nitong A-level threat kahit ang pinakamahina sa mga nilalang na ito, na ginagawang imposible para sa sinuman na mas mababa sa Spirit Creation Realm na labanan ng harapan. Sa isang hiwalay na lokasyon, pinanood ng misteryosong Jiaolan ang mga pangyayari. Namangha siya, na pagtanto na sinira ni Fang Yi ang dalawang A-level na Phantom Beast sa isang strike. Inamin niya sa kanyang sarili na kahit siya ay kakailanganin silang labanan ng ilang round upang manalo. Nauunawaan ang bagong antas ng panganib, idineklara ni Lin Yi na kung totoo ang sinabi ni Su Qingying, mas mahalaga kaysa dati na magdikit-dikit sila. Nagbabala siya na maaaring magbalat kayo ang mga halimaw at umatake kapag nagpabies sila, at hinimok niya ang red-haired leader na bumangon mula sa lupa. Ang red-haired leader, gayunpaman, ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa mga halimaw, ngunit dahil sa napakalaking kapangyarihan ng pag-atake ni Fang Yi. Nagreklamo siya tungkol sa nakakatakot na mabigat na aura, na mas nakakasakal kaysa sa mga zombie, na nararamdaman na kahit ang isang bahagyang pagdampi mula sa kanyang apoy ay papatay sa kanya. Bigla, isang malalim na dagandong ang umalangaw sa desyertong lugar. Nagtanong si Lin Yi kung naririnig ng iba ang parang alon ng karagatan. Nagsimulang yumanig ng husto ang lupa, na nagdulot sa buong grupo na matalisod at mawalan ng balanse. Sa malayo, nakita nila ang iba pang mga pioneer team na tumatakas sa ganap na takot. Desperadong sumigaw ang isang lalaki sa kanyang kasama na itigil ang pakikipaglaban at tumakbo. Sumisigaw na ang papalapit na banta ay purong kasamaan at nakakakita sila ng mga multo. Nanood sina Fang Yi, Su Qingying, at Lin Yi na may malungkot na ekspresyon habang nagaganap ang kaguluhan. Sa harap nila, isang napakalaking, umiikot na vortex ng purong dark energy, na puno ng hindi mabilang na mga monstrous form at kumikinang na pulang mata, ang sumalanta sa buong lugar, na nilamon ang lahat sa daanan nito. Ang arrogant pioneer at ang kanyang team ay nahuli sa gitna ng sakuna, na kinilala bilang ang legendary Dark Tide.